92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Ang ating oras, mga Ka-Vibes, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Dito pa rin sa ating favorite weekend evening habit. This is the Sunday edition of Nice to Meet You. At kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, si DJ Alex. And here we're talking about to kiss or not to kiss on the first date. Simple lang, 'di ba? Lahat naman yata tayo halos kapag nai-in love or umaabot sa stage na makikipagligawan. Eh napapaisip din ba talaga when is the right time to finally say yes? Bukod doon, 'di ba? Yung sasagutin mo na siya. And when is the right time to give him or her our first kiss? 'Di ba? Kaya Ka-Vibes, I wanna get your opinion or kung may kwento ka patungkol sa iyong first date, patungkol sa iyong first kiss. Alam ko, vivid pa ang iyong memory at hinding-hindi mo yan makakalimutan, 'di ba? Kahit nga ang relasyon, matagal na taon nang nagtapos, hindi mo pa rin makakalimutan yung mga alaala, especially yung mga magaganda. Lalo kapag yung taong ito, 'di ba? Talagang nag-iwan sa iyo ng maraming lesson sa buhay. Kaya naman tawag ka na Ka-Vibes 0954-406-1967 is the number and we're just waiting para sa ating caller. Tingnan natin sino kaya at taga saan naman ang ating caller ngayong gabi. Tingnan nga natin. Hello? Hello po. Wow, ang ganda naman ng kanyang boses, parang angel. Anong iyong pangalan? Taga saan ka? And how old are you? Kasi parang minor de edad ata tong kausap natin. Hello. Ano po, my name is Gianna, 34 and taga Makati. Wow, talaga ba? Patingin nga ng valid ID. Kasi parang, Opo, 35 na po. oo, marami bang nakakapagsabi sa'yo na you sound very young? Minsan, Oo. Oo, kasi siguro sa radio, no, kapag narinig mo at boses lang talaga yung naririnig mo, ang magiging first impression sa boses mo, let me just tell you, no, kung wala pa nito masyadong nagsasabi sa'yo, ang boses mo parang kang little angel and it's so sweet. Kaya naman, Gianna, thank you for blessing us with your angelic voice ngayong gabi. Ang Thank you tanong, 'di ba, ano kaya ang magiging kwento mo ngayong gabi? Ito ba ay angelic? Ito rin ba ay, ano ba, hindi malilimutan? Kasi ang topic natin ngayon, di ba? To kiss or not to kiss on Or the not to first date. opo. So is this something na nakaka-relate ka? Kasi sa akin, based lang sa experience ko, since marami akong nakadate. Okay. So, dati gumagamit ako ng mga dating app, ganyan. Para 3 dating app na ata nagamit ko. Mhm. And then, yung jowa ko kasi ngayon, nakilala ko siya sa dating app. So, syempre, hindi pa kami totally magkakilala. Di ba masyado magkakilala? Then, ayun, chat-chat lang muna. Mhm. Pero yung, ayun nga, yung thought na magkaroon ng kiss or iki-kiss sa first date, for me, not to kiss ako. Sa lahat naman na nakadate ko, not to kiss. Ayun, yun ang kanyang kasagutan, no? Sabagay, we respect that. Karamihan pa rin naman sa ating mga Pilipino, di ba, would choose the conventional type because that's what feels comfortable, 'di ba? Yung wag mo munang halikan on the first date kasi turo ni nanay, turo ni tatay, kailangan ingatan ang sarili. And that's true. Part kasi 'yun ng ng pagpoprotekta mo rin sa iyong sarili that you put your walls up. Hindi naman yung magiging avoidant ka na, 'di ba? Sa mga lalaki, sa mga babae para lang maprotektahan ang iyong sarili. Pero parte 'yun ng pagpoprotekta sa sarili para hindi mauwi sa kung saan, 'di ba? Pero kwento mo naman kasi sabi mo you've used a number of dating apps to meet, 'di ba, mga makakikilala, mga stranger, getting to know stage. So itong naging boyfriend mo, sabi mo, sa dating app kayo nagkakilala. Anong special sa kanya? Bakit 'di ba swipe right 'yan? Isa-swipe mo. Yes. Ay, Opo. so pogi kasi napaswipe ka eh. Yes. Opo. Ayun na nga, sino ang hawig na artista kung may maihahambing ka? Na siya, Oo. parang wala siya masyadong artista. Parang okay. Parang kasi siya may pagka-Chinese na actually na-attract ako kasi mukha siya malinis. Ayun talaga.
Oo, gano'n. Pero wala siya typically na kamukha na artista. O, 'di ba? Maski hindi mo Wala, naman pa wala. nate-test kung ilang 99% ba ng bakterya, mukhang malinis. Sabagay 'no, Opo. gano'n naman talaga ang mga tao. We can tell by the looks, by the way someone dresses. Do'n natin masasabi na ay inaalagaan ang sarili. So siya mukha siyang malinis. Yes. Yes po, and Ay, then actually ano kami, since wala kaming kiss, oo. kahit ng mga sumunod na mga dates wala. So ako, kahit dun sa mga ex ko, nagkaroon lang ako ng kiss nung meron ng label. I mean yung Ayun, masasabi ko na kami na, dun lang. Pero yun nga, dun lang. Dun lang for me. ayun. Pero yung ligawan, kahit na sabihin mo, "Ay, mukhang malinis, mukhang nag-toothbrush." Hindi pa Ah, rin. pero kasi iisipin mo din naman, halimbawa lang pagka sa first date tapos hindi mo naman siya totally kilala pa and then Oo, hindi mo pa siya kilala and then what if, mag-kiss kayo tapos eventually hindi rin pala kayo mag-workout. Parang sa'kin lang as a girl na straight, parang vina-value ko din yung bawat gesture na kailangan kong gawin. Parang I know my value, ano ko yung worth ko, ibibigay ko lang yung bagay na dapat in the right time. Kahit na sabihin natin na, "Sus parang kiss lang naman, eh." oo. Parang siyempre iba-iba naman tayo, pero for me kahit kiss lang 'yun, gusto ko yung parang kahit papaano maayos and then okey din sa kanya yung maiintindihan niya ako na kung bakit hindi, parang gano'n. For me sa'kin Ayun. gano'n talaga, kailangan mo na ng label. Oo, which makes sense naman talaga kasi by principle, 'di ba? If something is hard to acquire, hard to find, hard to get, Yes, mas lalong tumataas ang value niya, 'di ba? Parang yung gold, yung diamond. Hindi naman lahat kayang bilhin talaga 'yan. And the more na hindi mo makuha ang isang bagay, the more na konti lang ang tao na meron 'yan in possession, tumataas ang value. So sa tao din gano'n, 'di ba? Pero for me, siyempre, opo. hindi naman natin i-ju-judge dito yung mga feeling nila, perfect Yes, moment na opo. kahit na mag-kiss sa umpisa pa lang. Pero tama yung sinabi mo, Mm, paano kung mag-kiss kayo ta's 'di ba hindi naman pala kayo magkakatuluyan. Parang may hiya factor dun 'no, parang may awkwardness. mm. Halimbawa magkita kayo uli, lalo kapag ito, makakasalamuha mo pa in the future, halimbawa katrabaho mo or same school kayo, Yes, 'di ba? Ta's mm. nagkita kayo, nag-kiss na tayo, alam ko na 'yan. Parang may hiya factor. At saka alam mo, Opo, Gianna 'no, may nakapagsabi rin sa'kin na friend ko, na parang sabi niya, hindi naman na siya, alam mo yun, pabebe sa lahat ng bagay. In fact, may edad na rin siya, no? Pero sabi ko, bakit mm. bigla kang naging conservative? What changed? Hindi sa gina-judge kita, te, ha? Pero bakit? Parang nagawa mo Yes, naman na lahat. Ba't bigla kang mm. nagbago? Sabi niya, bukod sa ito na kasi yung parte ng aking relihiyon, sabi niya, may something din daw kasi sa, alam mo yun, kapag nakipag-kiss ka, parang yung kaluluwa ninyo nag-i-engage na eh. Magkakaroon na daw nun ng attachment. Yes. Hindi lang yung puso, yung mismong kaluluwa nyo, which will make it harder if eventually in the future, magkahiwalay kayo. Kasi nga parang nabigay mo na eh. Parang ang hirap, alam mo yun, ma-attach ka masyado. O so, tapos, anong nangyari? Paano kayong nagsimula na mag-chat? Sino ang unang nag-message? Ito ba yung dating app na babae ang nauuna or ito yung pwedeng Yes, lalaki? Ay, yung oo. yellow. Kasi wala Oo. talaga akong ibang makikilala kasi ako work and ano lang bahay. And then sa Ah, work hindi naman ako maano sa makipagrelasyon kasi ang focus ko talaga is work lang. So ayoko ng kahit na anong other, relationship. And oo. then ano, nag-dating app, nag-premium pa ako para 400 ata per month. Tama, Nag-premium pa pagkakagastusan. diyan. O Opo, tapos? tapos ayun, ako yung nag-hi sa kanya kasi since babae yung palaging mauunang Mm. mag-message. Yun. So, anong first Tapos message? ayun, hi-hi lang ganyan, taga saan, ganyan, ta's anong hobbies mo, ta's nasabi ko pa nga ata na parang most of info nandun na sa profile. So parang Mm. siyempre getting to know pa nga lang. And then nung after a week, dun na kami nag-meet. Ay. Sinong Pagka-meet nag-aya? namin, Sinong siya nag-aya? siyempre pabebe tayo, eh. Ay, galing, galing mo dyan. O tapos? Opo. Tapos, nag-meet kami na sa BGC. Ay. Tapos, yung date namin hindi siya date ng saglit lang.
Siya yung pinakamahabang naka-date ko sa mga naka-dating app ko. Mga 9 ilang oras? hours. Grabe yung 9 hours? May bayad ba yan? Yes! May OT pa? Totoo! Totoo, 9 hours. Ay, bakit tumagal ng Parang ayaw ganun? namin umuwi. Hindi Ano kami ng 5. Anong oras kayo nag-start? 2 a.m. Anong oras kayo nag-start? 5 p.m. Ay, tapos? Tapos 2 a.m. na. Ano lang, coffee, tapos dinner, tapos coffee ulit. Grabe. Grabe yung Grabe. pagpalpitate Talagang tumibok ang Grabe. puso literal. Unang date pa lang. Parang hindi kami nauubusan ng topic. Ang sarap nung gano'n, no? Yung kapag nahanap mo Opo. yung masasabi mong person ko to eh. Kasi Oo. anything na sabihin ko may maibaba to. Hindi lang dahil, syempre pwedeng sabihin nung iba na malamang sa malamang, mag-uusap talaga kayo ng marami kayong mapag-uusapan kasi hindi kayo magkakilala. Pero hindi eh. May tao na alam mo yung unang kausap mo pa lang, ay wala to, hindi ko to makakasundo. Komportable. Oo. Pero may tao na maski ilang oras na kayo magkausap, ang dami-dami Ay, na. meron din pong ganun. Opo. Oo. Parang mag-iisang oras pa lang, parang gusto mo na umuwi. Totoo yan. May mga ganun din akong kadate. Yung naghahanap ka Before. na ng escape mo, no? Yung mag-iisip ka na lang ng dahil, ay busy ako eh, Okay na to, sensya okay na. na to. Pero with him, you didn't feel that. Kaya umabot ka, nag-crossover pa to the next day ang inyong date. So paano ba ito? Syempre 2 a.m. Ang parents mo ba? Do you live with your parents nung time na nag-date kayo? Opo. Ay, anong Sabay say pa din. nila? Hindi ba sila parang, ay, sino yan? Ang ginagawa mo? Ba't 2 a.m. ka na umuwi? Hindi po. Kasi 34 na ako eh. So, kahit umuwi naman ako ng anong oras and then magsasabi lang ako na late na ako uuwi. Ganyan. Tsaka, alam nila kapag may kadate ako sa dating app. Ayun. Nagsasabi ako. Ayun. Yun ang maganda doon, di ba? Very transparent Kasi ka. para safe din. Mm-mm. Tama. Mm-mm. Kasi nga, Napapaalam. syempre, may 34 na meet papaalam. up. Ay, alam mo, tama yan Tama yan. Actually, all the more na masasabi mong, ay, 34, kaya nagpapaalam na, kaya honest, di ba? Kaya transparent. Kasi, ang mga bata sa panahon ngayon, although hindi ko naman nila lahat, no? Yung iba Opo. talagang gagawa ng dahilan. Ay, ma, may practice. Pero ang totoo, iba ang pinapractice sa parke. Galing din po ako sa ganun before nung medyo bata-bata pa. Oo, pero ngayon, 'di ba, yung okay na sa magulang natin kasi sige, 30s naman na, baka nga hinihintay na lang kailan sabihing mag-aasawa, magkakaapo, yan ang mga True. hinihingi Opo. no? Opo. Kaya okay lang maski 2 a.m. ka umuwi. Pero ang maganda doon, 'di ba, very supportive sila and maingat kasi pinagbibigay alam mo sa kanila yung mga whereabouts, 'di ba? Sino tong kakatagpuin mo? O tapos Yes. after that first date, ano yung inyong naging initial impression sa isa't isa? Siyempre, nakwento niya na sa'yo what was his first impression of you. So, ano daw ang impression ninyo sa isa't isa? Sa akin, yung impression ko kasi sa kanya, parang unang parang sa kanya, okay to. Tapos nakaabot pa kami ng 9 hours. Then komportable talaga ako. Yung parang safe naman ako, hindi naman ako aanuhin or something gagawa ng masama, parang ganyan. And then, siya din, parang meron na din kasi siyang nakadate before. So, hindi rin siya ganun kakomportable dun sa dati. Unlike dun sa komportable niya din sa akin, the time na nag-usap kami, na nakita kami on a first date. So, ibig Kasi yun, sabihin, tuloy-tuloy naparant na. na rin. Naparant na rin. Kumbaga, on the first date, nasabi nyo naman sa isa't isa na, ay, may nakausap din ako dati, pero hindi ganito. May mga ganan ng comparison. Opo, opo. Ay, special. Diba? Special yan? Hair. Kakaiba. Mahaba ang hair. Sa dinami-rami, ikaw ang pinagpala sa lahat. Ganong eksena, no? Ganda-gandahan ka talaga nun, ate. Pero sa bagay, no, Opo. eto na ang crucial na question dyan. Siyempre, hindi naman dahil judgmental tayo. Parang lahat naman tayo na-try na yung mga dating app na yan eh. Pero kasi, ang crucial dyan, kailan i-delete ang dating app. Sabi mo nga, ikaw, nag-subscribe ka pa. Ako, umabot din sa punto nag-premium ako para lang mag-incognito ako at hindi nila malamang naghahanap ako ng makakausap. Di ba? Mga ganong level. So, kailan nyo nag-decide na pag-usapan nyo ba na, huy, tara na, i-delete na natin right after the first date? Or when did it happen? Hindi pa kami nag-delete. Hindi pa namin pinag-usapan na, i-delete mo na yung ano mo kasi ako i-delete ko na din. Wala kaming ganun. Nangyari siya nung kami na as in na, wala naman na tayong paggagamitan nito. Tara, delete na natin, ganyan. Tapos, before namin siya i-delete, ini-screenshot ko yung profile ko and then ini-screenshot ko din yung profile niya. Parang remembrance lang na,
ito yung app na ito yung profile namin before kami maging kami or paano kami nagkakilala. Parang Ayun. remembrance na lang siya. Pero yun nga, lahat naman nag-start nung kami na deletein ng yung sa mga kung ano-ano, yon. Hindi mo na binasa yung iba, hindi na rin niya binasa yung iba. Wala nang gano'n. Hindi din. Actually, hindi rin kami nagbabasahan ng ng Ay, ang phone. galing. Ang galing Oo. ang healthy ng ganyang Opo, klase ng hindi pa kami relasyon. halongkatan na, "Oh, sino kausap mo or what?" Ganyan. Wala, kung sino kausapin mo, go. Ako kausapin ko, Oo. go. Parang andun pa din yung trust Oo. talaga. Halaga niya na. Pero when you were younger, na-experience mo yung ganon, yung para bang kulang na lang maging pulis ka, investigador, bago Opo, pa lang ang SOCMED, yung hinihingi yung password, nagawa mo yun dati? opo. Feeling ko nga po natuto na ako sa mga previous relationship ko kasi I had na 4 years tsaka almost 8 years. Mm. Kumbaga pangatlo ko na yung jowa ko po ngayon. Oo. Lahat po yung mga long term. So, from then, natuto ko na yun nga, isa kang natotoxican yung gano'n. Yung masyado kang pakialamera sa mga bagay-bagay. Oo. Aray, And then, tinamaan yung yung isa babae dyan, oh. kasi ang babae kasi nag-overthink. Ay, oo. Alam mo 'Di ba yung naman? mga basa-basa na yan, yung mga kapkapa na yan ang nagkukos ng overthinking among those people who are in a relationship. Yung iba naman talagang tama ang kanilang hinala. Pero most of Opo, the time, di opo, ba, yung mga simple lang opo. na, ay, sino to? Ba't mayroon kang inaccept na ganito? So, hindi ka na Ganyan po selosa. ako dati. Ay, Ganyan po ako dati. Tapos without oo. knowing na pinsan pala. Ay, May gano'n pong instances before. oo, Kaya kamag-anak oo, pala. kaya ngayon natututo naman din sa mga gano'n. Kaya hindi na ako Mm. nangingialam ngayon. Sige, okey lang, So go. ngayon wala na talaga yung mga ganyan kasi nga minsan kasi yung Mm, yung tao rin na kasama mo, although syempre factor yung sa sarili talaga natin, dapat wag tayo mag-overthink, 'di ba? Nasa atin ang control. Pero sometimes it's also a factor kung sino yung taong kasama mo mm, ngayon, who you're with, mm, 'di ba? Yung kung ano yung mm. ipinararamdam, ipinapakita sa So ikaw, nararamdaman mo ba dito sa iyong nobyo na talagang ay ito-trust ko 'to, mabuting tao 'to? What made you say it? Actually mas nauna niya akong ipakilala sa mga friends niya, Ay. sa mga family niya niya. Mas komportable ako, mas nagtiwala ako kasi nga parang siya yung nag-aano sa'kin na, "Oh, ito yung mga nakakasama ko, ito sila, ito." Parang gano'n. Unlike dun sa dati na parang hindi naman nila sinasabi na pinsan ko 'yan, ganyan. Wala, ta's ako na lang, okey pinsan mo pala, gano'n. Ta's gano'n ka Mm. mag-comment, ganyan. Ngayon hindi, kasi at first sinecure na niya ako na eto yung mga taong given na nakakausap ko or kung may makakausap ako sasabihin ko sa'yo kung sino, gano'n. Yun yung term, ang ganda nung ginamit mo, yung sinabi mo, yung secure ka na una pa lang kasi nga gumawa na rin siya ng effort. He Mm, took the initiative, 'di ba? Na nadalhin ka yes. sa kanyang mundo. Hindi ka magtatanong, sino ba yung mga tropa Opo, mo? Anong klaseng ugali niyang mga yan? Kasi 'di ba, opo, kadalasan kaya tama naman po. din ng isang lalaki or babae, 'di ba? Ano ka man, kaya rin nakakagawa minsan ng mga kalokohan, hindi man pambababae o panchi-cheat. Yung Mm, kinaiinis lang ng mga jowa nila kasi loko-loko rin minsan ng mga tropa. Pero ikaw kilala mo sila and you're true. friends with them, so you feel comfortable. Maski hindi kayo ang Opo, magkasama, maski tropa ang kasama, ganon. hmm, opo. Tsaka minsan kausap ko din yung nakaka-chat ko din yung mga best friend niya, ng Mm. mga So, komportable na as in talagang wala talaga akong ikaka-overthink. Siguro ang i-o-overthink ko na lang anong ulam namin mamaya or bukas, gano'n na lang. Hindi Grabe! na yung wala akong kahit na Grabe! iniisip sa kanya na baka may i-cha-cha or sa work niya may siya. Kasi kahit sa work naman niya nakikita ko naman na kung sino yung mga nakakausap niya and then very respectful siya. Yun, grabe no. Prayer Kaya reveal nga siguro naman hindi rin niya ako daw. kinis sa first date, eh. Kaya hindi kinis sa first date kasi Oo, kaya hindi niya siguro marespeto. kinis. Oo, Oo, no? Sa bagay kasi 'di ba, kung ikaw, lalaki ka man o babae ka, pero you would want to be careful
with someone, lalo kung nakikita mo siya na long term, ayaw mo na magkaroon ng negatibong impression kung masyado kang magiging forward. Kaya careful ka kung ano yung magiging next step Opo. mo, kung ano yung gagawin mo. Kasi ayaw mo na masira yung moment para lang sa panandali ang sarap, panandali ang kilig. Yung kiss, madali nang gawin yan di ba? Kapag nakapag-commit na kayo sa isa't isa. Pero kailangan Tsaka i-prove pag mo yung kayo sarili. di ba pag kayo na, pwede mo na unlimited kiss mo na yan. Di ba? So ngayon, Anli na. Only na ngayon. Siyempre, may label na kayo na So saan ang pinakamasarap Yun yung na kiss? pinakamadali. Ano ang favorite kiss mo? Favorite ano po? Favorite kiss, ang part like yung cheek, ano ba? Sa Siyempre sa hand? lips. Sa lips? Oo. Mukbang star. Tama. Sa bagay, no, lips. Kung hindi man lips, kadalasan ang paborito niyan, yung kiss sa noo. Diba? Kasi daw, you feel cared for. Pero syempre, diba? Kiss sa lips, anli nga, diba? Oo. Kung mag-aanli ka, kunin mo yung masarap na part. Ano yun, sorry? Hindi lang talaga sa first date. Kasi may right time talaga. Yun. May right time para umanli. Hindi yung breakfast pa lang, anli ka na agad. Wag muna, baka masuya tayo. I-save muna for lunch. Tapos malay mo, di ba? Pag committed na talaga kayo sa isa't isa at sure kayo, dinner na, buffet. If you know what I mean. Yes. Diba? Ganun na Opo. lang yun Pero siguro, no, kung meron kang mensahe dun sa iyong partner ngayon, syempre, I'm sure very thankful ka na talagang binigyan ka niya ng dahilan para wag mag-overthink. Kung yung ibang babae, binibigyan mo kasi ako ng paulit-ulit na rason Oo, para magselos. pinapraning. Ikaw, di ba? Pinapraning yung mga jowa. Huwag niyo papraningin yung mga jowa niyo. Naku. Anong mensahe mo sa kanya? Mensahe, kasi lagi ko naman siyang kasama. Syempre, naririnig ng lahat. Thanked ako kasi nakilala kita kahit na sabihin na natin na sa dating app lang tayo nagkakilala. Pero hindi ko minamalit yung dating app. Napaka magandang ang bagay na nangyari sa akin na nalaman ko na merong ganong app and then nakilala kita in that way. And then, sana wag kang magbago kasi ang dami kong mga bagong na-experience with you kahit na meron akong mga excess na long term. Iba pa din yung pagmamahal na pinaparamdam mo sa akin kahit na 1 year pa lang. Parang sobrang kakaiba. Mas na-enjoy ko yung life ko with you ngayon. And then, sana forever na. Sana forever na. And then, ayun, wala naman kasi tayong pinag-aawayan. Ayun. I love Grabe. you palagi. Ay, grabe. Gusto ko yung term na yung phrase na wala naman tayong pinag-aawayan. Sana lahat ng babae at Hindi pa po may magjowa. nag-aaway. Kung meron man kayo pinag-aawayan lang kahit maliit na bagay, siguro ano sa tingin mo yung pinaka-pinag-awayan nyo na? Siguro isang beses na naaalala ko is pag kasi sa ref kasi namin, tawag dito, 'di ba pag nag-freeze na yung yellow, and then hindi na masarado yung Pinto ng ref. Oo, ng ref, pag one door lang siya. Ganun, isang beses parang naririnig niya na lumalagitik pag sinasara ko. Parang hindi ko siya nasasara ng maayos. And then sinabi niya sa akin na, ganito mo kasi siya, isara para hindi siya kasi baka masira, something like that, ganyan. Tapos, okay po. Tapos parang tahimik lang ako. Parang, may mali ba akong ginawa? Sinarado ko lang naman. Parang ganun. Tapos later on, parang 5 minutes lang, okay na ulit. Tapos sabi ko, sorry po. Sabi ko, ingatan ko na po. Ganun lang. Grabe. Alam mo, kumuha na lang kayo ng magde-defrost ng rep nyo para hindi kayo mag-away. Pero Yun grabe. nga, hindi namin na-depress. Gusto ko Ay, dinepres niya. Dinefrost Oh. niya. Grabe. Grabe naman. Sana mga ganun lang yung pinag-aawayan. No? Niebe, yelo, snow. Oo. Oo, yung Rep yelo lang. sa rep. That lang. Grabe. Ang saya naman. I wonder how it feels like to be in that kind of relationship na walang binibigay na sakit sa ulo, sakit sa puso.
'Di ba? Opo. Ang Bigay siya healthy. ni Lord sa'kin, eh. Ang ganda ng bigay ni Lord, 'no? Oo, Pinagdasal mo bigay rin niya. kasi talaga, 'no? Pinagdasal mo. Opo. Mm. Kasi hindi 'Yun. magaganda yung mga past ko. So, eto na siguro yung bawi ni Lord. "Oh, eto para sa'yo." Parang gano'n. 'Di ba? Minsan iisipin mo, parang bakit kailangan kong maranasan 'to? Ba't mo kami pinaghiwalay? Mahal na mahal ko 'to, ba't hinayaan mo na mawala siya sa'kin? Pero 'yun pala, 'di ba? May iba kasi Merong talaga mas. Opo. na para sa'yo at hindi ka sasaktan. Mm. Puro Yes. assurance, puro Mm. green flag, 'di ba? Opo, Ay, opo. naku naman. Uy, Magkasundo sana talaga ha. ako, hindi ko nga alam ba't minsan sinasabi ko sa kanya, "Mag-away naman tayo." Kaso tinatawanan lang ako. Wag mo nang hilingin. Kasi Oh, hindi nako, wag naman. mo nang hilingin. Marami nang napapasana all, 'di ba? Wag mo nang hilingin. Eh, syempre, 'di ba malayo pa naman ang inyong pagsasamahan, that's for sure. At magkaka-get to know pa kayo. Sabi mo nga, no, nung time na yon, medyo skeptical ka na hindi mo pa siya masyadong kilala kasi online lang kayo nagkakilala. Pero alam mo minsan, I beg to disagree Kasi hindi naman ibig sabihin na yung platform nyo, hindi siya typical or traditional way. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya Magwo-work. totoo or hindi magwo-work. Kasi, Oo. imagine, di ba, nung araw, ito nga sinasabi ko kanina nung araw, wala namang mga sokmed, walang chat. So, the only way para makilala mo Opo. isang tao, you really have to hang out together and it will take some time. Ilang date, ilang ganito. Pero ngayon kasi, hindi mo naman na kailangan talagang makipagkita muna necessarily sa isang tao. Yun nga lang mag-chat kayo, 'di ba? Mag-usap kayo sa gabi, ilang oras, medyo nakikilala mo at nahuhulog ka sa tao. So I think it's valid, Opo. no? Yes po, opo. Yun. Oy, ayan, Gianna, I can't believe lumipas na kalahating oras. Chikahan tayo kasi in love kami. Lahat kami dito, sweet naman. Alam mo yung, Ipag-pray lang. oo, Opo, ipag-pray. pray talaga, 'di ba? To Mm. keep the relationship last long. Kaya naman Gianna, before we say goodbye to each other, naku, ano ba, sino mga gusto mong i-shout out? Yung mga friends mo, family mo who are praying with you na syempre sana this is it. Alam ko, isa lang gusto kong i-shoutout kasi alam ko nakikinig siya, yung best friend ko si AJ. Hi, Ah. AJ. Hi, AJ. Ayan po. Ayan. Thank you Gianna, sa pagtawag ngayong gabi. Thank you Balitaan mo po, kami DJ ha. Alex. Balitaan mo kami sa season 2. Sure po. Alam mo, ang sarap na magiging tulog namin. Alam mo yung feeling na, ay naku, Monday na naman bukas, trabaho na naman. Pero itong story mo, pampa-good vibes, di ba? Opo. Kasi wala parang ganun talaga yung nangyari ngayon sa akin. And I want to share it lang. Yun. Kumbaga, it's your turn to be happy and blessed naman. Kaya, Gianna, thank you for your trust and for sharing your lovely story. Inspiring. Maraming salamat, Gianna. Ingat ka. Welcome po. Thank you din po. And that's it, mga ka-vibes. Nakasama nga po natin 34 years old. Pero, parang 16 ang boses, no? Huwag kayong mag-alala. Of legal age naman na po talaga siya. 34 years old from Makati. Yan po ang ating caller na si Gianna, who met the love of her life sa isang dating app. At ang kanila nga po, or ang kanyang take sa ating question or thought for tonight, to kiss or not to kiss on the first date. No, bagamat 9 hours ang itinagal ng kanila pong unang pagde-date, walang naganap na kiss. Dahil sabi nga ni Gianna, gusto pa rin niya yung conventional or traditional na panliligaw. And she wanted to save it, di ba? Until the time na committed na talaga sila sa isa't isa. Ka-vibes, ano man ang iyong opinion, no? Patungkol dito sa ating topic ngayong gabi. Tandaan na hindi mo dapat husgahan ang iyong sarili na, ay teka, parang base sa topic ni DJ Alex, easy to get pala ako. Hindi ganun yun. Kanya-kanya tayo ng isip, kanya-kanya tayo ng puso, 'di ba? At minsan, kailangan mo lang talagang pakinggan yung puso mo na this is it, this is the right time. Dahil kung right time lang naman ang pag-uusapan, kung kailan mo dapat ibigay ang first kiss, wala pong definite time. Walang right time. Dahil ang right time, ikaw at ikaw lang at ang partner mo ang makakapag-determine. Just make sure na kapag ginawa nyo na ito, syempre, komportable ka. Hindi yung napilitan ka. Kasi,
Ito lesson din naman to sa lahat. Mapababae, mapalalaki ka. When your partner or yung iyong kadate, when they say no, learn to respect yung kanilang pagtanggi. Ibig sabihin, baka hindi ka lang talaga gusto or hindi pa sila ganoon kakomportable or they think hindi pa ganoon kalalim yung relasyon na meron kayo para, alam mo yon, ibigay sa'yo yung kiss. Ang pagtanggi naman kasi or alam mo yon, yung medyo pag-a-avoid dyan sa unang halik, sa unang date pa lamang. Hindi ibig sabihin, hindi ka gusto. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka naka-first kiss sa first date nyo, hindi ka na bet. Alam mo, saan nagmamatter yan kung magkakaroon pa kayo ng second date. Kaya, yun yung i-workout mo. Hindi yung i-workout mo, kailangan makiss ko to sa first date namin. Kasi ano yung mas gugustuhin mo? Yung panandali ang kilig? Panandali ang sarap ng unang halik? O yung pangmatagalan at mabigyan mo ng impression yung tao na to na nirerespeto mo siya? Yun yung mas mahalaga at mas nakakapagpakilig sa isang tao na alam niya na nirerespeto mo siya. Ka-vibes, ang oras natin is 8:32 on the clock. And syempre, we're still here on the Sunday edition ng ating pong favorite weekend evening habit. This is still Nice to Meet You. Kasama niyo pa rin DJ Alex. Dito lang, tutok lang kayo sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-vibes. 92.3.